Rise and shine, mga kahilaw, mga karo, Taglish karo, Tagalog kahilaw, mga kababayan, rise and shine po sa inyo. And dito kasi umaga, so rise and shine. Sa mga evening naman, good evening, good afternoon, saan man sulok kayo ng mundo. Okay, dito sa video na ito, pag-uusapan natin yung next na nangyari sa akin. So, nung umuwi ako ng Pilipinas, nakaramdam na ako ng mga ganong bagay, and then nakalimutan kong sabihin doon sa first video ko na by the way, before I continue pala, disclaimer lang po ha, ang video na ito ay sa mga na-experience ko, sa mga nakaka-experience din na pwedeng matulungan. Hindi po ako doktor. So, kung meron pong nire-reseta sa inyo, continue that. At saka isa pa, always consult the doctor before you do something step. Pero, yung sinasabi ko po is by my own experience. So, meron tayong iba-ibang, iba-ibang timeline to heal and iba-ibang way of what you gonna do in healing. Sa mga darating pang mga videos, makikita nyo kung how you gonna do it in yourself and how it help you. Okay po? Again, sa mga bashers ko, rise and shine sa inyo. I wish well. I wish more gift from our Creator. So, ano man ang sabihin nyo, it's okay. Sabi daw nila, pag nag-wish ka sa mga galit sa'yo, or sa mga friends mo, or sa lahat ng tao, it will come back to you 1,000-fold. So, if you wish something na negative, so better to wish positive, right? Be positive every single day because it will help your inner self. Okay? So, about dyan, pag-uusapan natin yan sa mga next video, paano nakatulong yung pagiging positive mo. Well, there's a lot of evidences naman, di ba? Just like kapag gising mo ng umaga, nakangiti ka. Right? So, you will feel already something inside of you na from the morning hanggang evening, you cannot even resist to smile. Because you started in a good and in a positive way. Okay? And marami pa. Dito naman sa So pag-usapan natin yung nung nandun ako sa Pilipinas. So hindi ko nasabi sa inyo na nag-start ng ma-fall yung buhok ko. Yung magtanggal-tanggal. And it became worse nung umuwi ako ng Pilipinas. So again, that is about what you eat, about what you put inside of your body. Then, nag-start ako mag-research and na-research ko yung something na nakatulong din naman sa akin, but not totally. Okay? Again, kung sa inyo nakatulong yon and nakatulong din naman sa akin, that's great. Pero may mga bagay na kailangan din natin i-focus, yung mga bagay na nag-trigger sa inyo nung time na ginawa nyo yung diet na yun. I will not say anything na against on that diet. It's just that we are different. But then I also believe that meron pa rin tayong pagkakaparehas because we are created as human beings. Iba lang ang timeline and different kinds of microbiome sa ating katawan. Okay? So, nag-start akong mag-less ng rice until totally wala ng rice. And then, I focus on many fats like avocados, coconut oil, okay? May mga oil na hindi maganda sa katawan. So, just research it. And more fats and more proteins like meat. Okay? So, I enjoy eating it and I, of course, nag-less ako ng pounds but hindi ko
matandaan kung how many na less ko, siguro mga 5 na less ko on that 2 months or maybe 3 months na diet. But on the first month, okay siya. But then, nung second month na, nag-trigger na yung asthma ko. As in, 2 months akong, as in, hindi lang asthma, kundi sinus. So, ubo ko ng ubo. Tapos, talagang, nung time na yon, meron pang sa Taal volcano that time. So, meron na ako noon, na-trigger na yon, and then, mas nag-worse pa siya. Okay? So, binigyan naman ako ng gamot ng doktor doon. Then, umokay ako because of, antibiotic ang binigay sa akin. And then, after that, meron na kaming pabalik dito sa lugar namin. So, where we live. So, ngayon, pagbalik namin dito, so, ang mga anak ko rin, syempre may ubo at sipon ako, meron din sila. So, medyo na ako kasi 2 months, more than magti 3 months na akong ganun. So, usually, hindi naman dapat ganun since antibiotic na ako. Then, pagbalik namin dito, nag-trigger siya ulit. And that's, again, my diet. I eat more meat because that's protein na sinasabi nila. So, and in that diet, you need to eat more proteins. Okay? So, now, pumunta ako dito. So, nag-ask ako ng advice sa doctor, and the doctor told me that, of course, yeah, I already had my asthma before, and I think that is 15 years ago, 20 years ago, I can't remember. But then, na-heal yun. And then, yun nga, nag-trigger dito. Then, after that, the doctor told me na kailangan ko na for life ng nebulizer. Okay? So, sabi ko, hindi, gagaling pa ba ako? Sabi ko gano'n, hindi na daw. Yung nebulizer na yon ay forever na daw sa akin. So, sabi ko, inside of my mind, no. Hindi ako naniniwala. Sabi ko, may something na pwedeng i-cure sa akin. Hindi naman sa hindi ako naniniwala sa sinasabi ng mga doktor. It's just that, nung tayo mga bata pa, na-heal naman. Tsaka, lahat ng sakit, walang diabetes, cancer, tsaka hindi siya common noon. Okay? Siguro ubusipon, yes. Pero yung mga na ganyan, pre-diabetes, PCOS, wala naman yan noon. So yun ang inaano ko na no, I think I need to do something. Kasi, ang hirap kayang meron ka laging nebulizer. Tapos, asthmatic ka, ang hirap huminga. So, nag-research ako. Then, I found something on that, another diet. So, nag-change ako ng diet. So, nung nag-change ako ng diet, this one helped me a lot. So, may mga tinanggal ako sa diet ko noon, and may mga tinagdag ako. Kasi nun sa diet ko, hindi rin pwede ang mga fruits, which is questionable sa akin. Kasi, sabi ko, that's creation of our Creator. How come it will not, hindi natin siya pwedeng kainin on that diet? So, that's my question. So, in the next diet ko, dun ko naman nilagay ang mga fruits. Okay? So, ito na muna yung video, pasensya na po. It's just that this is my, nag-i-start pa lang ang video ko, and I don't know kung, maganda pa siyang pakinggan, o meron ba kayong, you will give me an attention or time to listen. It's just that, I just really need to cut it, para you can do your things na, kasi we are
very busy right now. In the next video, I will tell you the next diet that I have, at kung dun ba sa video na yon, kung dun ba sa diet na yon gumaling yung asthma ko, and anong nangyari sa akin on that diet, and then how I really become like, totally really well, I cannot say 100%, but from before, I can say I'm really happy, and I'm really satisfied in my life right now, happy. And sino ba naman ang ayaw ng mag-wear ka ulit ng extra small or small na mga damit, right? At saka mga dress na gusto nating i-wear, right? So, mga kahilaw, karo, stay tuned po for the next video. And if you like this video, and if you learn, and if you want me to, follow, please follow and subscribe and like and share. I don't know, yun lang narinig ko sa mga napapanood kong mga ano. So again, this video, if I hope it will help you, and next video I will tell you what I've learned. And also sa next video din po, sa mga susunod pang mga videos, sasabihin ko sa inyo yung pinaka last na diet ko na talagang dun na ako nag-strive to be in this optimal health. I can say that because I really happy and contented, and as in totally nawala lahat ng mga dati kong mga nararamdaman. Thank you so much for watching this video, and I pray more gift from our Creator in your family, in your health, in your life. Thank you. Bye.